Ako si Princess Castro, hatid sa inyo ang mga pinakamainit na balita sa bansa dito sa News Force. Sa ulo ng mga balita, 34 na party list groups pinagpapaliwanag sa paglabag ng campaign rules. COMELEC nagbigay ng 3 araw na palugit. PhilHealth tinaasan ang benepisyo para sa mga pasyenteng may HIV. Senator Nancy Binay nananawagan para sa agarang pag-aproba ng dengue vaccine bunsod ng pagdami ng kaso sa bansa. Kidnapper ng estudyante sa Taguig, kinumpirmang sangkot sa Pogo. Taas singil sa NLEX toll, epektibo simula ikalawa ng Marso. Korean firm, tiniyak ang pagnanais na papaunlad ang sektor ng enerhiya sa Pilipinas. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Para sa unang balita ngayong araw ng Biyernes, aabot sa 34 na party list groups ang pinagpapaliwanag ng Commission on Elections sa COMELEC matapos ang naging paglabag sa mga panuntunan sa pangangampanya. Kabilang sa paglabag ay ang pagkakabit ng kanilang campaign materials na may mga maling sukat, hindi environmental friendly at nasa maling lugar. Pinatatanggal ni COMELEC Chairperson George Erwin Garcia ang campaign materials na ito sa mga grupong lumabag na nasa inyong TV screens. Binibigyan ng COMELEC ang mga party list ng 3 araw na palugit upang aksyonan ito kung hindi i-diskwalipika ng COMELEC ang mga partidong ito. Tinaasan ng Philippine Health Insurance Corporation of PhilHealth ang benepisyo para sa mga outpatient na nagpapagamot sa human immunodeficiency virus o HIV. 75% ang itinaas nito at kasalukuyan ng may 58,500 pesos sa taunang benepisyo. Layo ng PhilHealth na suportahan ang mga individual na nakikipaglaban sa HIV sa pamamagitan ng mas madaling akses sa pangunahing pangkalusugan at komprehensibong treatment coverage. Sa kaparehong ahensya, handa umanong ibalik ng pamahalaan ang dapat na subsidiyang ibibigay sa PhilHealth. Ito ay kung ipag-uutos ng Korte Suprema. Para sa detalye narito si Francis Riudique. Tiniyak ng Malacanang na handa nitong ibalik ang subsidiyang dapat na ipagkaloob sa PhilHealth. Kaugnay ito ng naging kontrobersyal na pagtatanggal sa PhilHealth ng subsidiya o zero subsidy mula sa gobyerno. Ayon kay Presidential Communications Office o PCO Undersecretary Attorney Claire Castro, handang sumunod ang palasyo kung ipag-utos na ibalik ito ng Korte Suprema. Ang pahayag na ito ay kasunod ng pagkwestiyon ni Dr. Tony Liachon sa pagtatanggal ng pamahalaan ng subsidiya para sa PhilHealth. Aniya, labag ito sa batas na nagkakaloob ng universal healthcare sa publiko. Indikasyon umano ito ng kawalan ng commitment ng pamahalaan na magbigay ng pantay na akses sa kalidad na health service. Matatandaang ang naging dahilan ng pamahalaan kaya nagkaroon ng zero subsidy ang PhilHealth ay ang hindi umanong epektibong paggamit nito ng pondo. Ayon sa ilang mga sectoral groups, malaki ang epekto nito sa pagbibigay ng serbisyo at benepisyo sa publiko. Matatandaang sinabi naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na sa halip na mabawasan ay mas lalawak pa ang ipagkakaloob na serbisyo at benepisyo ng PhilHealth. Francis Riudique, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Bunsod ng mga sunod-sunod na negatibong kaganapang kinasangkutan ng ilang Chinese national sa bansa, tinalakay ni dating Senador Nicky Cositeng ang xenophobia at ilan pang isyong dawit ang mga Filipino-Chinese na naninirahan sa bansa. Naritong ulat. Bagamat hindi na bago ang xenophobia, ay muli na naman itong umuugong bunsod ng mga isyong kinasangkutan ng ilang Chinese national sa bansa. Nitong Huwebes ay tinalakay at binigyang kahulugan ni dating Senador at Filipino-Chinese na si Nicky Cositeng ang terminong ito. Hindi pagtitiwala, paggalit, pag-inis,
Basta may anti-Chinese. Yung Sino, S-I-N-O, di ba? Chinese yon. Phobia meaning afraid or scared, yung ganyan. So, ito po ay nangyayari dahil ang feeling ng tao at sa survey, 92% no, ay walang tiwala sa Chinese. Anya, ang pag-usbong nito ay bunsod ng mga kaganapang sangkot ang mga nagkasalang Chinese national sa mga negatibong pangyayari sa bansa tulad ng operasyon sa Pogo kung saan ilan sa mga kontrobersyal na nadawit dito ay sinadismiss Bamban Tarlac Mayor alias Alice Guo, Cassandra Ong at iba pa. Dahil dito, pagpapaliwanag ni Cositeng, nadadamay ang mga inosenteng negosyanteng Chinese na naninirahan sa Pilipinas dahil sa kawalan ng tiwala at masamang register sa kanilang imahe. Hindi naman sa kinakampihan namin, hindi. Yung mga masasamang Chinese, mga kriminal na yan bago pa dumating dito. Paano sila nakapasok dito? Sino nagpahintulot? Sino nag-facilitate? Sino tumulong? Sino abogado? Sino accountant? Sino realtor? Hindi naman magagawa nila lahat yan kung walang Pilipino na tumulong sa kanila, sa ating mismong gobyerno. Bukod sa xenophobia, ilan sa mga isyong tinalakay ng dating senador ay ang patuloy o paulit-ulit na problema ng bansa patungkol sa kahirapan. Anya, dapat na maging ugali ng pamahalaan ay ang unahin ang kapakanan ng mga mamamayan. Ilan sa kanyang nabanggit ay ang pagpapabuti sa pampublikong transportasyon, agrikultura at sektor ng paggawa. Anya, imbis na ayuda ay bumuo dapat ang pamahalaan ng konkretong plano kung paanong ang mga walang trabaho ay mapakinabangan sa paggawa upang mapabilis ang konstruksyon sa mga pampublikong proyekto. Gayon din, ang kaukulang suporta para sa mga magsasaka imbis na iprioridad ang importasyon ng bigas sa merkado. Matatandaan nitong kamakailan ay usap-usapan ang pag-alma ng ilang mamamayan sa naging aksyon ng gobyerno na paglalaan ng 26 na bilyong pisong pondo para sa ayuda sa Kaposang Kita Program o AKAP ng Department of Social Welfare and Development o DSWD para sa national budget ngayong taon. Samantala, sa 5 dekadang diplomatikong relasyon ng China at Pilipinas, binigyang diin ni Cositeng ang kahalagahan ng pagpapatuloy nito, partikular ang pagkakaroon ng dialogo sa mga isyong kinasasangkutan ng dalawang bansa. Kailangan yan, ayusin, pag-usapan. Nandito, mula dito hanggang dyan, ano ba hatian dyan? Paano ba yan? Kayo ang may equipment, kayo ang may technology, kayo ang may science, kayo lahat. Nandito kayo magkano dyan? Paano? Paano makikinabang yung taong bayan ko? Paano makikinabang ang Pilipino? Princess Castro nag-uulat para sa Golden Nation Network. Sa ating ulat panahon, mas maraming bansa ang maapektuhan ng easterlies kaysa sa amihan ngayong araw. Partikular na aktibo ang easterlies sa mga lugar ng Mindanao, Northern Samar, Eastern Samar, Southern Leyte, Metro Manila at natitirang bahagi ng bansa. Samantala, umiira laman ang amihan sa Cagayan Valley, Ilocos Region, Cordillera, Administrative Region at Central Luzon. Susunod sa News Force. PBBM, pinasinayaan ang pagbubukas ng Pasig River Phase 3 Project. Malacanang, mas hihigpitan ang seguridad, bunsod ng mga insidente ng umano'y mga Chinese spy. Senator Nancy Binay nanawagan para sa agarang pag-aproba ng dengue vaccine, bunsod ng pagdami ng kaso sa bansa. Manatiling nakatutok para sa higit pang mabalita sa pagbabalik ng News Force. Bukas na sa publiko ang Pasig River Urban Development Project Phase 3. Ito ay matapos pasinayaan nitong Huwebes ng First Family at ilang government agency stakeholders ang pagbubukas ng proyekto. Tunghayan ang aking ulat.
Formal lang binuksan sa publiko nitong Huwebes ang Pasig Bigyang Buhay Muli o PBBM Pasig River Urban Development Project Phase 3. Tampok sa naturang proyekto ang Fort Santiago River Walk sa Intramuros, Manila. Ang pagpapasinaya ay pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kung saan nagsagawa ito ng inspeksyon kasama ng unang ginang na si Luis Araneta Marcos sa Maestranza Esplanade, isang dinisenyong pampublikong espasyo na nagpapataas ng accessibility at connectivity sa kahabaan ng Pasig Riverfront. Tampok dito ang shared pedestrian at bicycle pathway para sa ligtas na daanan ng mga naglalakad, nagjo-jogging, maging ng mga siklista. Samantala, ang PBBM project ay layong buhayin ang sigla ng makasaysayang Pasig River at gawing isang maunlad na hub para sa komersyo, turismo at koneksyon. Bukod dito ay layon din ng naturang proyekto na makapagbigay accessibility sa Intramuros dahil bukod sa main entrance gate sa Santa Clara Street ay maaari na ring makapasok ang mga turista sa Fort Santiago sa pamamagitan ng Postigo Nuestra Señora de Soledad River Gate nito. Samantala, ilan din sa mga umasiste sa kaganapan ay ang Interagency Council for the Pasig River Urban Development na pinamumunuan ng Department of Human Settlements and Urban Development. Princess Castro nag-uulat para sa Golden Nation Network. Sa kabilang banda, mas mahigpit na seguridad sa Malacanang kaugnay ng kamakailang mga naarestong pinaghihinalang mga Chinese spy. Para sa detalye narito si Francis Riudique. Naalarma ang Malacanang sa mga kamakailang insidente ng pagkakaaresto sa mga pinaghihinalaang Chinese spies. Kaya naman ayon kay Presidential Communications Office o PCO Undersecretary Attorney Claire Castro, mas paigtingin pa ang seguridad ng presidente at sa buong Malacanang compound. Aniya pagsusumikapan nito na matuligsa at matigil na ang mga insidente ng pang-espiya sa pamahalaan. Ang pahayag nito ay kaugnay ng kamakailang naarestong 2 Chinese na kasabwat ang 3 Pinoy dahil sa umano'y hindi otorisadong intelligence gathering. Ayon sa mga otoridad, natuklasang nag-ooperate ng device ang mga naaresto na parang isang cell tower na kayang mangalap ng mga mensahe. Na-deploy umano ito malapit sa Malacanang, Camp Crame, Camp Aguinaldo at Villamor Air Base. Ayon sa National Bureau of Investigation, libo-libong mga impormasyon na ang nakalap bago maaresto ang 5 akusado. Bago ito ay may naaresto pang mga Chinese kung saan ang ginagamit namang device ay kayang makagawa ng 3D illustration ng mga establishmento nang hindi kinakailangang pumasok. Patuloy naman ang investigasyon ng NBI sa naturang issue, katuwang ang ibang ahensya ng gobyerno. Francis Riudique, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Nanawagan si Senator Nancy Binay para sa agarang pag-aproba ng dengue vaccine dahil sa anyay hindi sapat na estratehiyang ginagawa ng pamahalaan sa kasalukuyan upang kontrolin ang pagdami ng kaso ng dengue sa bansa. Hinikayat ng Senadora ng Department of Health DOH at Food and Drug Administration o FDA na mabilisang suriin ang bakunang binuo ng Japanese pharmaceutical firm na Takeda na ngayon may lisensya na sa mahigit 40 bansa. Pinigyang diin ni Binay ang muling pagsuri ng estratehiya upang matiyak na naaayon ito sa kasalukuyang pangangailangan ng pampublikong pangkalusugan. Kinumpirma ng Department of Interior and Local Government o DILG na sangkot sa Pogo ang kamakailang kidnapper na estudyante sa Taguig City. Ayon kay DILG Secretary John Vic Remulla, dating operator ng Pogo ang pamilya ng biktima. Naniniwala ang mga otoridad na nasa bansa pa ang naturang suspect. Matatanda ang kinidnap ang 14 na anyos na estudyanteng Chinese na umabot sa mahigit 5 araw na nawala.
Samantala, pinangunahan ni Department of Budget and Management o DBM Secretary Amena Pangandaman ang stakeholder engagement and consultation for meaningful integration of the national government, local government units agenda sa Cebu City. Dinaluhan ito ng mga kinatawan mula sa LGUs, civil society organizations at pambansang ahensya upang pagtibayin ng kooperasyon at pagtutugma ng mga prioridad ng pamahalaan sa iba't ibang antas. Ayon kay Secretary Pangandaman, mahalaga ang pagkakaisa at sama-samang pagsisikap upang makamit ang tunay na pag-unlad at may taguyod ang mas epektibong pamamahala sa bansa. Susunod sa News Force. BOC, kinilala ang tungkulin sa pag-alis ng Pilipinas sa FATF Gray List. Taas singil sa NLEX toll, epektibo simula ikalawa ng Marso. At BI, inaresto ang 2 dayuhang pugante bunsod ng telco fraud sa NAIA. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force. Sinimula ng Department of Agriculture o DA ang pagpapabuti sa buhay ng libu-libong magsasaka at mangingisda. Ito ay sa pamamagitan ng bagong Farm to Market Road sa Quezon. Ang detalye tunghayan mula kay Jade Buhoy. Opisyal lang sinimula ng Department of Agriculture o DA, Philippine Rural Development Project o PRDP at ng lokal na pamahalaan ng Katanawan, Quezon ang konstruksyon ng isang farm-to-market road na magkokonekta sa 7 rural na komunidad. Ang proyektong ito ay nagkakahalaga ng higit sa 364 million pesos at inaasahang makikinabang ang higit sa 2,000 na magsasaka at mangingisda, pati na rin ang 600 kabahayan. Sa pamamagitan ng bagong kalsada at mga tulay, mas mapapadali ang pagdadala ng mga produktong pang-agrikultura tulad ng niyog, saging, mais, luya at bigas patungo sa mga pamilihan. Bukod sa agrikultura, inaasahang ding mas mapaunlad nito ang kalakalan sa mga target na lugar sa pamamagitan ng mas mabilis na koneksyon sa bayan ng Katanawan at mga pangunahing daan papunta sa Lucena, Lopez at Buena Vista. Nagpapasalamat rin ang alkalde na si Mayor Ramon Orfanel sa DA-PRDP sa pagsuporta sa proyekto at umaasang magdudulot ito ng patuloy na pag-unlad sa kanilang bayan. Binigyan din ng ahensya ang maayos na pagpapatupad at kahalagaan ng pagmamanman sa epekto ng proyekto upang matiyak ang benepisyo nito sa sektor ng agrikultura. Ayon sa ulat, target matapos ang farm-to-market road sa buwan ng Enero taong 2027 upang tuluyang mapakinabangan ng mga residente at negosyante sa lugar. Dumala rin sa nasabing groundbreaking ceremony ang iba't ibang opisyal ng DA, mga kinatawan mula sa lokal na pamahalaan at mga lider ng barangay mula sa 7 target na komunidad. Jade Buhoy, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Sa iba pang ulat, kinilala ang ginawang hakbang ng Bureau of Customs upang mapalakas ang laban ng Pilipinas kontra money laundering at terorismo. Tunghayan muli ang ulat mula kay Jade Buhoy. Malaking tagumpay para sa Pilipinas ang pag-alis nito sa Financial Action Task Force o FATF Gray List noong ika-21 ng Pebrero ngayong taon, na nagpapatunay sa mas pinatibay na sistema ng bansa laban sa money laundering at terorismo. Ayon sa Bureau of Customs o BOC, ang kanilang mga compliance initiatives ay naging mahalaga sa pagkamit nito kasabay ng pagpapatupad ng Executive Order No. 33 Series of 2023. Nakipagtulungan ang BOC sa iba't ibang ahensya tulad ng Anti-Money Laundering Council, Philippine Coast Guard at Department of Justice upang palakasin ang seguridad laban sa smuggling ng malalaking halagang pera. Ilan sa mga pinatupad na hakbang ay ang pag-integrate ng customs clearance sa e-travel system, paggamit ng cash sniffing dogs at pagpapahusay ng baggage scanning technology.
Dahil dito, nagkaroon ng 455-fold increase sa currency declarations at umabot sa 194 ang bilang ng currencies issues noong 2024, mas mataas kaysa sa kabuuang naitala sa nakalipas na 10 taon. Ayon kay BOC Commissioner Bienvenido Rubio, patuloy nilang palalakasin ang cross-border enforcement upang mapanatili ang pagsunod sa mga pandaigdigang alituntunin. Ang pagkakatanggal ng Pilipinas sa Gray List ay isang indikasyon ng seryosong pangako ng pamahalaan sa pagpapatibay ng financial integrity at seguridad ng bansa. Sa patuloy na pagpapatupad ng mas mahigpit na regulasyon sa pagbabantay ng ating mga hangganan, mas magiging matatag ang Pilipinas laban sa money laundering at terorismo sa mga susunod pang taon. Jade Buhoy, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Simula ikalawa ng Marso, asahan ang karagdagang toll sa North Luzon Expressway o NLEX. Sa ilalim ng bagong toll fee matrix, ang mga motoristang bibiyahe sa loob ng open system ay may dagdag singil na 5 pesos para sa Class 1 vehicles, 13 pesos naman para sa Class 2 vehicles at 15 pesos para sa Class 3 vehicles. Habang 57 pesos hanggang 171 pesos naman ang dagdag singil para sa mga bibiyahe sa buong NLEX mula Metro Manila hanggang Mabalacat City, Pampanga. Karagdagang ulat, 2 puganteng Chinese ang naaresto ng Bureau of Immigration o BI sa NAIA matapos matuklasang kasama sila sa watchlist dahil sa mga kasong kriminal sa China. Ayon kay BI Commissioner Joel Anthony Viado, isa sa kanila ay may Interpol Red Notice dahil sa telecommunication fraud, habang ang isa naman ay may detention warrant para sa economic crimes. Dinala ang dalawa sa BI Custodial Facility sa Camp Bagong Diwa, Taguig City at inaasahang may pa-deport matapos lumabas ang opisyal na deportation order. Tiniyak naman ng Korea Electric Power Company ang patuloy nitong pagnanais na mapaunlad ang sektor ng enerhiya ng Pilipinas. Sa pagbisita ng presidente ng Korean firm na si Kim Dong-chol, kasama si Energy Secretary Rafael Lotilla, natalakay ang pagsulong ng renewable energy, nuclear energy at smart grid sa bansa. Ayon sa DOE, ang ugnayang ito ay makatutulong sa pag-abot ng mithiin ng pamahalaan sa seguridad at pagpapanatili ng enerhiya sa bansa. At narito ang recap ng mga nagbabagang balita ngayon. Sa ulo ng mga balita, 34 na party list groups pinagpapaliwanag sa paglabag ng campaign rules. COMELEC nagbigay ng 3 araw na palugit. PhilHealth tinaasan ang benepisyo para sa mga pasyenteng may HIV. Senator Nancy Binay nananawagan para sa agarang pag-aproba ng dengue vaccine bunsod ng pagdami ng kaso sa bansa. Kidnapper ng estudyante sa Taguig, kinumpirmang sangkot sa Pogo. Taas singil sa NLEX toll, epektibo simula ikalawa ng Marso. Korean firm, tiniyak ang pagnanais na papaunlad ang sektor ng enerhiya sa Pilipinas. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. At yan ang pinakamainit na mga balita ngayong araw. Manatiling nakatutok sa aming mga ulat at updates sa aming Facebook page, facebook.com/Golden Nation Network. Ako si Princess Castro at ito ang News Force.